araw na iyon, narinig ni Abram na sinabi sa kanya ng Panginoon, "Abram, huwag kang matatakot ni mangangamba man. Kalasag mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan." Ngunit sinabi ni Abram, "Panginoon, ano pong gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak, wala akong tagapagmana, kundi si Eleazar na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian." Sinabi ng Panginoon, "Hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian, anak mo ang magmamana." At inilabas siya nito at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa, bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos, sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igo sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon.
Ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa mga naalihan ng demonyo. Sinong gusto maalihan ng demonyo? At makakita pa lamang naman takot na po tayo. Pero kailangan natin pagnilayan ito sa ating ebanghelyo. Oo, alam natin na pinalaya ni Jesus itong taong ito na inaalihan ng demonyo. So pinalayas niya yung demonyo at pinapakita sa atin yung kapangyarihan ng Diyos. At para sa atin, siguro ang napakaganda talaga ay hangarin natin na mamuhay sa kalayaan, no, ng ating Panginoong Jesucristo. Ang isang tao na puspos ng biyaya at nananatili sa piling ng Diyos ay malaya sa mga ganito klaseng mga gawain. Pero tignan po natin, kasi baka hindi rin po natin alam na unti-unti tayong napapaalipin, no? Unang-una, pag nasabi nating ang dami ko kasing ginagawa no? Sobrang dami na aking ginagawa sa pagtatrabaho, masyado akong abala. Hindi na rin ako nakakapagsimba, hindi ako nakakapagdasal, at ordinaryo sa akin ang hindi sumali sa mga gawaing pangsimbahan, hindi ho kaya parang mas kinakain na ako ng daigdig na ito at ng kanyang mga alalahanin, na pag binigyan ko na ng importansya ito, pero maliit na importansya sa aking panalangin, pakikipag-ugnayan sa Diyos, hindi ho kaya pumapasok na tayo sa ating pagkaalipin, no? Ng mga pangarap natin, pagkaalipin ng pera, pagkaalipin ng mga bagay sa daigdig na ito. Pero meron pa isang uri ng pagkaalipin na hindi na kailangan ng yung inaalihan ng demonyo. At ito yung pagkaalipin sa kasalanan. Kapag ito'y napakatagal na hindi tayo nangungumpisal, para akala natin normal lang, no, na magkasala. Total, tao lang naman tayo. At pinanghawakan natin yung mundo ng kasalanan, yan, no? Nandun na po tayo, napapaalipin na po tayo sa kasalanan. Kailangan nating lumaya. Hindi masaya ang isang disposisyon na tayo ay napapaalipin sa kasalanan, na hindi tayo nagiging malaya para maging mga tunay na mga anak ng Diyos. At hindi tayo malaya sa ating sarili, magsasabi tayo, maglilingkod ako sa Diyos. So kinain na tayo ng ating kasalanan, kinain na rin tayo ng ating oras. Kailangan nating malaman kung dumating na ang panahon na iyon na tayo po ay magpakumbaba. At parati pong humingi ng tawad sa Panginoon. Imagine kung sinasabi natin, ay wala akong oras. Pero may oras ka. At yung oras na iyon, sino nagbigay? Diyos. Diyos na nagbigay ng oras sa atin. Bakit hindi natin ginagamit yung oras na yun sa Kanya? Bakit ginagamit natin yung oras na yan sa ating sarili? Magpakumbaba, humingi tayo ng tawad. Panginoon, sorry po, sapagkat inari ko ang sarili kong oras. Isama na po natin talent at treasure. Inari natin yan sa sarili natin at kakarampot o halos wala sa Diyos. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Pangalawa, kailangan natin malaman na binigyan tayo nito ng time, talent at treasure para gamitin natin sa lalong ikadarakila ng Diyos at para sa paglilingkod natin sa ating kapwa. So lahat ng ito ay puro regalo na nanggagaling sa Kanya, na ginagamit natin para maibsan ang paghihirap ng ating kapwa at mapalaya rin sila sa mundo ng kasalanan. Gamitin natin iyan. Una, i-maximize natin. Huwag natin sayangin at huwag nating sabihin, akin kasi yan. Hindi naman atin yan eh. Hindi atin, time, talent, treasure. Hindi atin ang sarili nating buhay, para ito sa Panginoon. Tapos, pangatlo, luminga-linga. Ang daming mga pagkakataon na kailangan ng tao ng tulong. Kailangan niyang mapalapit sa Diyos, kailangan din niyang makalaya, no, sa mga pagkaalipin. Kung ano man sa daigdig na ito, sa kasalanan, pumasok na tayo sa gawain ng Diyos. At the end of the day, pag nilayan natin lahat na ito, huwag nating ipagmalaki na gawain natin ito. Gawain ito ng Diyos. At ang ating papel ay parating magpakumbaba at magmakaawa
sa Kanya. Panginoon, turuan niyo po ako manatiling tapat sa inyo. Hindi yung naligaw ako. Nakalimutan ko magdasal, naging abala ako dito sa mga daigdig na ito, no? Ako ay naging alipin, humingi tayo ng tawad doon. At magpasalamat tayo sa Diyos kung ginagamit na tayo bilang Kanyang instrumento ng pagpapalaya sa ating mga kapatid at paglapit din nila sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Panginoon araw-araw. O Diyos, maraming salamat sa lahat ng mga kaloob na ito sa aming buhay. Pero tulungan niyo po kami tahakin ang landas sa tunay na malaya. Malaya upang gumawa ng desisyon na manatiling tapat sa inyo at maglingkod sa inyo. At makatulong sa aming kapwa at hindi sa aming sarili. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon.